Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sinibak na sa puwesto ang 8 pulis na sangkot sa isang viral video ng warrantless search sa isang bahay sa Taguig City. Kinumpirma ito sa pahayag ng NCRPO kung saan kinaharap ng kanilang substation commander ang 1-rank demotion. February 9 nang maganap ang sapilitang pagpasok ng mga naturang pulis nang walang valid na warrant. Bukod pa rito ang physical abuse at pagnanakaw ng pera at gadgets. Samantala, naghihintay pa rin ang mga senador na ipasa ng Kamara ang kopya ng 200 pesos minimum wage increase bill para ito ay matalakay sa bicameral committee. Naritong kaganapan. Minabuti kong pumunta sa inyo dito para ipaalam sa House na kung talagang seryoso sila dun sa ipinasa na 200 wage increase, padala naman po nila dito. Kung gusto nila na ma-bycam namin, kung gusto nila na ma-agenda namin, hindi po pwede na ang ipapadala nila yung pangalan ng mga kongresista. Ito ang naging panawagan ni Senator Joel Villanueva nitong Lunes sa Kamara hinggil sa ipinasang panukalang batas na 200 pesos minimum wage increase. Ito ay matapos na pangalan lamang ng mga congressman ang kanilang natanggap nitong kamakailan at hindi kasama ang detalye o nilalaman ng panukala. Anya walang pagdedebatehan sa bicameral kung walang ibinibigay na kopya sa mga senador dahil kinakailangan na mayroong matibay na batayan hinggil sa figures na kanilang ipinasa dahil hindi lamang manggagawa ang isinasaalang-alang dito, kundi maging negosyante na maaapektuhan ng pagtaas ng sahod. Hindi rin umano siya sang-ayon na ito ay maivito lamang ng Pangulo. Mapapadalian niya kung i-adapt na lamang ng Kamara ang 100 pesos na bersyon ng Senado. Sa panig naman ni Senate President Francis Escudero, kanyang kinwestiyon ang last minute na pagpasa ng Kamara sa naturang bill. As soon as matanggap namin, pero hindi pa namin natatanggap. Nag-nominate pa lang yata sila ng Bicameral Conference Committee members. Pero ulitin ko ipapasa pala nila yan but hindi binring up sa LEDAC. Para na pag-usapan na. Hindi ba? Siguro naman hindi ito maliit na bagay para hindi man lang mabanggit o mapag-usapan. Ano to, napag-isipan lamang pagkatapos ng LEDAC? Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mahigit 1,200 agrarian reform beneficiaries o ARBs galing Banban at malalapit na komunidad nito ang makatatanggap na benepisyo galing sa newly completed na 29.85 million pesos Banban-Banawan Gideged Farm to Farm Market Road o FMR. Ang nasabing FMR ay dinisenyo para mas mapatatag ang agricultural productivity na malaking tulong sa transport goods, reduce post-harvest losses, mas maikling oras at higit sa lahat ay ang makatipid sa pera ang mga magsasaka sa kanilang mga produkto papuntang market. Ayon kay Department of Agriculture Cordillera Administrative Region Director Samuel Solomera, ang proyektong ito ay nagpapakita ng pagbibigay importansya ng gobyerno sa rural development and farming communities. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH, pinaghahanda na ang mga paaralan na pigilan ang pagkalat ng dengue. 8 pulis mula sa viral na paghalughog sa isang bahay sa Taguig nang walang arrest warrant, sinibak na sa puwesto. Senator Villanueva nanawagan sa Kamara na ipasa sa Senado ang 200 pesos wage hike bill. CHR nayong tapusin ng investigasyon sa drug war ni FPRRD bago matapos ang taon. El Trujillo nag-uwi ng pilak na medalya sa 2025 Asian Artistic Gymnastics. At 15 katao patay matapos bumangga ang isang university bus sa minivan sa Malaysia. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.